Bago ko magsimula dito sa ating printing business ng sticker mga tropa, meron akong isang kagrupo na nagtitinda siya ng mga sticker at napaka-thankful ko na hindi siya madamot sa mga information at sinasagot niya ako kung ano yung kailangan kong printer, kung ano yung mga kailangan kong binil sticker, kung saan ako pwedeng makakuha ng loan. Kaya naman nung natuto ako, plinano ko talaga na mag-vlog at ma-share sa inyo dahil yung mga natutunan ko ay natutunan ko lang din sa mga kapwa natin merong printing business. Kaya ang content natin para sa ngayong araw na to, may mga mangilan-ngilan na nagtatanong at sumasakto naman etong mga tinatanong nyo ay napag-aralan ko na to before netong ang bago ako magsimula at eto na nga yung katanungan ng mga mangilan-ngilan na nagko-comment sa atin. Sabi dito, yung Ecosolvent ink ba, same din po ba siya nung pigment ink? At yung isa pang nag-comment sa atin, boss, pwede bang gamitin yung pang Ecosolvent na vinyl sticker pero ang gagamitin ay pigment ink? Mga tropa, alam ko sa inyo sa mga nag-i-start ng sticker printing, for sure 100% alam ko na itatanong nyo din to kasi ako nung nagsisimula talaga ako, ang dami kong pinagtanungan mga tropa at bilang lang sa daliri ko yung mga sumasagot talaga. At isa na nga yung tropa ko na agrupo ko sa motovlogging before, si CX Moto o CXG Moto ata yung pangalan niya, sana naaalala pa niya ako. Eto nga yung tinanong ko sa kanya, no, kasi ang gamit niya na ink ay Ecosolvent. At unang-una mga tropa, etong mga tungkol-tungkol dito sa mga ink or kung anong mga klase ng ink, sa susunod na natin siya itatopic kasi medyo mahaba yung diskusyonan dito. Siguro aabot ng 30 minutes yan totally. Pero eto na lang yung pinaka-short mga tropa, no, ang Ecosolvent ink mga tropa. Base sa mga na-research ko dyan nung nagsisimula pa ako, oil-based ink etong mga Ecosolvent ink at etong pigment ink naman ay water-based ink. So dun pa lang magkaiba na sila. At when it comes naman sa kung gaano sila mabilis matuyo, mas matagal matuyo ang Ecosolvent ink once na pinrint mo yan dyan sa mga papel or sa mga media or sa mga sticker mo. Kung ikukumpara mo naman siya sa pigment ink, medyo mabilis na matuyo etong pigment ink. Pero kagaya nga ng sabi ko, nakadepende sa brand. Ang pigment ink ay matagal din siya matuyo naman kung i-compare mo sa mga dye ink. Pero may mga brand ng pigment ink na meron silang capabilities na mabilis matuyo. So ayun mga tropa, no, magkaibang ink yung dalawang yan. At mga tropa, kung bibili kayo ng mga Ecosolvent na printer na mga converted, ang pinakamaganda talaga na sinasuggest ko sa inyo, etong Epson L1300. Nung nagsisimula nga ako, eto talaga yung bibilihin ko sana na printer dahil eto yung printer na ginagamit nung tropa ko nga dun sa kasama ko dati. So mga tropa, kung nagpaplano kayo na mag Ecosolvent ink, sa pagko-convert nyan mga tropa, hindi lang yan sinasalin ng parang kagaya sa sublimation at mga pigment ink. Papalitan mo mismo yung pinaka-host netong iyong printer na Epson 1300. Tsaka mga tropa, I highly suggest na sa mga technician mo talaga ipa-convert yung mga printer mo kung i-convert mo siya into Ecosolvent ink. At meron lang mga selected na printer na yun lang yung pwedeng i-convert ng Ecosolvent. Kasi kung i-convert mo yung Epson 121, kung ano man mga printer Epson 3210, ay talagang yung lifespan ng printer na yan ay hindi tatagal. Kumbaga ang pinakasubok na talaga etong Epson 1300. At ngayon yung printer na to meron na siyang bagong model, yung Epson 11050. So i-research nyo na lang kung ano yung mga gagawin talaga. At I highly suggest huwag kayong mag-DIY kung gagamit kayo or bibili kayo ng Ecosolvent na ink mga tropa. Make sure talaga na meron kayong sapat na knowledge at napakabilis matuyo ng ink na yan mga tropa. Meaning dun sa pinaka-printer head niya mga tropa, yun yung ibig ko sabihin, no? So siguro isang araw pa lang matutuyo na yan. Tsaka dun sa pinakalalagyanan ng box niya, yung sa waste ink tank niya, natutuyo din yan at possible na magbara din dun sa mga hose niya. Kaya kailangan medyo ginagalaw or medyo inaalog-alog din yung pinaka-tank niyan. So ayun mga tropa, no, sana maitopic natin sa mga susunod na taon or susunod na buwan or araw yung tungkol dito sa Ecosolvent ink. Napaka-lawak kasi mga tropa kung iisa-isahin natin. Lumalayo tayo sa topic. At eto nga, sana nasagot ko na magkaiba yung Ecosolvent at pigment ink mga tropa. Gandayan Records.
relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.